Community or yung tinatawag nating ASEAN 2015, if I'm not mistaken, open borders na by 2015 yung ASEAN communities, yung Philippines, Malaysia, etc. So, bago ko sagutin kung magkakaroon ng ganansya yung Pilipinas doon sa AEC, maganda siguro, sasagutin ko na lang siya sa pamamaraan kung paano magkakaroon ng ganansya yung Pilipinas. So, before we dwell with the ASEAN Economic Community, we have to have policies na magkakaroon ng equal trade-off yung mga ASEAN communities. Ibig sabihin, hindi malulugi yung Pilipinas kapag inopen niya na yung borders niya sa ibang bansa. Pero pangalawa, bukod sa economic side na maapektuhan nitong AEC, we also have to consider bilang mga estudyante yung effect niya sa education. Kasama din kasi sa ASEAN 2015, dahil nga open borders na, wala rin na rin tax and tariff yung mga foreigners if they wish to study in the Philippines. Ibig sabihin, welcome na welcome mag-aral dito yung mga iba't ibang nationalities. Well, maganda naman yun, pero kung titignan natin yung education natin dito sa Pilipinas ngayon, we still cannot cater doon sa thousands and millions of Filipino youth wishing to study or who are wishing to have a quality education. So, ibig sabihin, hindi pa nga natin na-provide yung quality education sa sarili nating mga kababayan. Bakit natin ipaprioritize pa yung pagbubukas nito sa ibang bansa? Pangatlo, bukod din sa economics, sa education, ay yung epekto niya rin sa overall na pagiging nationalistic natin bilang mga Pilipino. Ibig sabihin, dahil lalong tayo na open sa foreign influences, baka lalong bumaba yung sense of nationalism ng mga kababayan natin. Kasi balita ko, dito sa UP, may balak tanggalin yung mga subjects incorporating nationalism dahil nga magkakaroon na ng ASEAN 2015. So I think, kung sa 2015, ASEAN 2015, sa tingin ko, ang tingin ng sakbayan dyan, wala pang ganansya ang Pilipinas. Siguro, in the future years, 2025, 2030, pero ASEAN 2015, hindi pa tayo. Mandato ng University Student Council and even na College Student Councils based on the 1987 UPLB Student Council Constitution. So siguro mag-highlight na lang ako ng dalawang sa tingin ko pinaka-importante or tatlo sa tingin kong pinaka-importante articles or kumbaga sections dito sa Constitution ng UPLB Student Councils. Siguro una na yung the University Student Council and College Student Councils should uphold an autonomous, democratic, and truly representative student council. Ibig sabihin, kung papaunlarin ko yung USC in terms of its autonomy, I would never let the administration influence or intervene with the decision-making processes of the University Student Council. Sa tingin ko kasi sa mga recent na kampanya ng USC ko, na tulad ng org recognition policies, yun sa dorm issues, nahayaan nila na magkaroon ng influence sa kanila yung administration. And we would not let that in sakbayan. Pangalawa, yung pagiging democratic. Sa mga CSLs or Council of Student Leaders na napupuntahan ko, sa Council of Student Leaders na na-attendan ko, ang nagiging komento ko sa University Student Council lagi ay nagre-relay lang sila ng information at hindi na nila nare-recognize yung historical role ng Council of Student Leaders na yun yung body na nagbalik sa Student Council at sa UPLB perspective. So, ibig sabihin, in terms of being democratic, I would really empower the Council of Student Leaders bilang isang powerful consultative body of the University Student Council. Pero hindi lang yan, magkakaroon din ng mas malawakang consultations dahil alam naman natin na mas maraming issues na yung kinakaharap ng mga eskola ng bayan. Pangatlo, yung pagiging truly representative. Kasi kapag na-uphold mo yung pagiging autonomous na student council, pagiging democratic na student council, magiging truly representative ka na rin. At doon din papasok yung pangalawang i-highlight ko doon sa Constitution na ang student council should be at the forefront of the student struggles. Ibig sabihin, hindi nagtatamad-tamaran ang University Student Council sa panahon, sa lahat ng panahon sapagkat nire-recognize na during this time that there is a crisis in education,
The student council should always apprehend, should always worry na natatapakan yung kanilang mga karapatan. Ibig sabihin, tayo rin yung mga una sa pag-aalam kung paano natin masusolusyonan or paano tayo makakapagpanalo ng mga karapatan natin. Pangatlo, yung pagsusulong ng isang scientific, nationalist, and mass-oriented education. Ang sinusulong kasi ng current leadership of the University Student Council ay quality, accessible, and relevant education. Sa tingin ko, narrow pa yun shallow pa. Naniniwala tayo sa sakbayan na ang pinakamatalas na panawagan in line doon sa constitution ng UPLB Student Council ay isang nationalist, scientific, and mass-oriented. Nationalist, ibig sabihin tumutugon yung edukasyon, yung tipo ng edukasyon sa UP, sa pangangailangan ng bansa. Scientific, ibig sabihin nakabatay din sa konkretong kalagayan ng Pilipinas. Ibig sabihin kung agricultural ang Pilipinas, bakit hindi tayo mag-flourish sa ating agricultural courses? Pangatlo, yung pagiging mass-oriented o yung pagiging pagkakaroon ng mechanisms para mas makapag-accommodate pa ng mas maraming Pilipino. So muli, i-improve ko yung i-improve natin sa sakbayan, yung pag-uphold ng isang autonomous, democratic, and truly representative student council. Yung University Student Council din ay mangunguna sa mga pakikibaka ng mga estudyante at ng mga mamamayan sa loob at labas ng pamantasan. At pangatlo, yung pagsusulong ng isang scientific, nationalist, and mass-oriented